Pangalan niya ay laging tawagin. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Kayo po ay nakikinig sa programang Manalig Ka, ang isang oras na pagninilay at talakayan tungkol sa Ebanghelyo ngayong araw na ito. Tayo po ay napapakinggan ngayon sa radyo natin Gimba 105.3 FM at radyo natin San Jose 103.3 FM. Tayo rin po ay live na napapanood via live streaming sa www.rnsjct.net.tc at www.rngonline.org. Ganun din po sa website po ng ating diocese, ang www.dioceseofsanjosene.com. Ganun din po, pwede nyo po kaming subaybayan kung kayo ay may mga Facebook accounts. Ito po yung ating Facebook page, www.facebook.com/manaligka2006. So, subaybayan niyo po kami sa pamamagitan po nitong mga social networks at websites po natin. Ito po ang inyong host ngayong araw na ito, si Reverend Richard Lagos. At kasama pa rin po natin ang walang kupas. Ang paring Ilocano. Ang paring Ilocano. Father Bong Romano po. Ayan. Happy New Year, Father Bong. Happy New Year! Ayan, siguro magtataka yan, sila bakit Happy New Year ang batian natin ngayon. At ngayon po ay nagpapasalamat tayo sa Diyos, Father Bong, dahil may special nakasama tayo ngayon na magiging bahagi ng ating programa. Siguro, ikaw na, Father, ang magpakilala sa kanya. Mas bagay. So, nakasama ko ito, napaka-active na youth doon sa Mary Help of Christians Church. Ganda mo, Father. Tawagin na lang natin siya na Sister Lenny. Tandaan. Huwag niyo kakalimutan. So, kan po siya, nurse po siya. Ayun. At dito po sa ospital ay naglilingkod sa mga pasyente. Oh, Sister Lenny. Magpakilala ka naman, Sister. Hello po, Lenny from Mary Help. Ayun. So, bago po tayo tuluyang magpatuloy sa programa natin ngayong umagang ito, ay tayo po muna ay mananalangin, hingi tayo ng basbas at pagpapala mula sa Diyos. Tayo po ay pangunahan, gagabayan po tayo ni Father Bong Romano. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal na Ama, ngayon po ay nararanasan namin, hinaharap namin ang bagong liturhiya ng aming simbahan ng panahon po ng Adbyento. At napakahalaga po ito na pinagdiriwang namin na sa loob po ng 4 na linggo ay inihanda namin ang aming sarili upang tunay na maipagdiwang namin ng pag-alala sa kapanganakan ng iyong anak. At ang hamon po sa amin ay ang tunay sana na maisilang sa aming puso ang pananampalataya, maisilang sa aming puso ang pagsasabuhay ng pagsunod sa iyong anak na si Kristo. Tulungan mo po kami ngayong umaga na ito, nawa ang bawat makikinig, ang mga bawat nakikinig ngayon ay maraming mapagnilayan, maraming matutunan sa mga pagninilay po namin. Ama, palalimin mo ang aming pananampalataya at nawa sa Adbyentong ito, ilapit mo po kami sa iyong anak na si Jesus. Ang lahat ng ito ay hinihiling namin sa ngalan ng iyong anak at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon naman po ay pakinggan natin ang Ebanghelyo ngayong araw ng linggong ito. Nababasahin po sa atin ni Sister Lenny. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, katulad ng nangyari sa panahon ni Noe, gayon din sa pagdating ng anak ng tao. Noong mga araw na iyon, bago dumating ang baha, kumakain at umiinom ang mga tao at nag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. Ngunit wala silang alam hanggang dumating ang baha at tinangay silang lahat. Ganoon din sa pagdating ng anak ng tao. Sa dalawang lalaking nasa bukid,
kukunin ng isa at iiwan ang isa. Sa dalawang babaeng gumigiling ng trigo, kukunin ng isa at iiwan ang isa. Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi niyo alam ang araw ng pagdating ng inyong Panginoon. Isipin niyo ito, kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, magbabantay siya at hindi niya pababayaang pasukin ang bahay. Kaya maging handa kayo, sapagkat sa oras na hindi niyo naasahan, darating ang Anak ng Tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka Namin, namin, Panginoong Hesukristo. So maraming salamat po, Father Bong, sa pangunguna sa ating panalangin kanina at kay Sister Lenny na nagbasa ng ating ebanghelyo ngayong araw na ito. So tayo po ay patuloy pa rin na sumasahing papawid sa radyo natin Gimba 105.3 FM at radyo natin San Jose 103.3 FM. At syempre po sa ating mga social networks at website sa www.dioceseofsanjose.ne.com at www.rngonline.org at syempre po sa Facebook account ng ating programa sa facebook.com/manalika2006. So napakinggan po natin yung ating binasang ebanghelyo. Napakaganda dahil tayo nga ay pumasok na sa panahon ng Adbyento. At para po siguro dun sa mga hindi nakaabot do sa pakikinig sa binasang ebanghelyo, babalik naman po natin, tutulungan tayo ni Father Bong para ulit. para ikwento ulit na sa maikling kwento lang yung tungkol sa ating gospel ngayong araw na ito. So ito nga po yung pinapaalala sa atin ng Panginoon na yung tinatawag na magaganap, yung pagdating niya sa ating buhay ay katulad ng nangyari sa panahon ni Noe, sabing ganon. Yung ganon din ang pagdating niya, yung tinatawag nga na second coming. Na nung mga araw na yon, na dumating yung dilubyo, yung baha. Yung normal lang yung buhay ng tao. Yung mga nagtatrabaho lang sila at hindi na alam na talagang darating yung baha. Hindi nga sila naniwala Kala nila hindi totoo na mangyayari yon. At yun yung panawagan ng ating Panginoon dahil ganun ang mangyayari. Kaya sabi niya, magbantay kayo. Maghanda kayo. Dahil hindi ninyo alam kung kailan darating. At ito nga po, yung ebanghelyo natin na pagninilayang ngayon, paghanda sa pagdating ng ating Panginoon. Ayun, maraming salamat Father Bong sa pagkukwentong muli tungkol sa ating ebanghelyo ngayong araw ng linggo, ang unang linggo ng Adbyento, no? Tayo ay pumasok na rin sa buwan ng Disyembre, no? At mamaya po sa pagbabalik ng ating programa, wag po kayong aalis, ay palalalimin pa natin ng husto itong ating binasang ebanghelyo at tungkol din po sa pinagdiriwang natin ngayong araw na ito at sa mga susunod pa. Wag po kayong aalis at magbabalik din po kaagad ang ating programang Manalig ka. Kailan pa man di mawawalay pag-ibig ko sa inyong tapat at tunay. Kailan pa man huwag mabahala pagkat kapiling ako't wina.
Nagbabalik po ang programang Manalig Ka. Ito pong muli si Reverend Richard Lagos. Ang inyo pong kabsat, si Father Bong Romano po. At si Ate Lenny, Yan, tandaan. Ate Ayan. Lenny. At Happy New Year pong muli Happy New Year. sa inyong lahat. Happy Happy New New Year, Year, Father Bong Happy at New Sister Year. Lenny. At siguro nagtataka po kayo kung bakit Happy New Year ang ating pagbati ngayong umagang ito. At siguro, ipaliwanag ni Father Bong. Hindi pa naman January 1, di ba? Oo, December 1. December 1 pa lang. Happy New Year na yung bati natin. Bakit ba, Father Bong? So, ngayon, no, ay pumapasok nga po yung bagong kalendaryo natin. At tayo nga po na mga Catholic, ang sinusundan nga po natin ay yung una ay pinakauna nga sa liturgical calendar natin, liturhiya, ay yung tinatawag na Adviento. Advent season. Kasi nung natatandaan natin, Father, natin mga tagapakinig, noong nakaraang linggo ay ipinagdiwang natin yung Christ the King, no? Yung Kristong Hari. At sabi nga natin, ito yung hudyat ng pagtatapos ng taon ng liturhiya natin, no? At ngayon, yung susunod na linggo pagkatapos ng Kristong Hari ay pagsisimula ng panibagong taon sa liturgical calendar. Kasi tayo bilang mga Katolikong Kristiyano ay meron tayong tinatawag sinusundan na liturgical calendar. At ito'y nakapattern sa buhay ni Kristo, no? Sa buhay ni Kristo. Kaya Advent season, pagdating ni Kristo, ito'y bagong taon sa ating liturgical calendar. Kaya, Happy New Year! Happy New Year, no? So, yun, Ate Lenny. Ayun. Napag-usapan natin, nabanggit natin kanina, Father, yung salitang Adviento. Adviento. Siguro magandang dito tayo mag-umpisa. Napag-usapan na lang din natin yung liturgical calendar. Di ba, natatandaan ko po, sa seminaryo at saka sa katisismo din, ay itinuturo yung kahulugan ng Adviento. No, at makikita natin yung pagbabago ngayong araw na ito, ngayong linggong ito, na bago na yung kulay ng kung magsimba kayo at kung magsisimba kayo mamaya, ay mapapansin nyo, nagbago na yung kulay ng suot ng pari. Oo. Kulay violet na. Nakikita mo yan, Sister Lenny? Violet na kapag Advent. At may mga dagdag, Father, may mga dagdag sa liturgy natin ngayon. Halimbawa, nakakakita na tayo ng 4 na kandila Ngayon. na kulay violet, tas may pink, tas may kulay bilog na kulay green, Kulay no? green, no? Ang tawag natin dito yung Advent wreath, no? Ano ba ang Tagalog ng Advent wreath? Parang Hindi ko tinatawag alam. ba? Meron ba nun? Corona? Parang ganun. Yung corona, yung bilog eh. Yun lang. Oo, pero yung 4 wreath na kandila. mismo, Advent wreath na lang. Corona ng Adviento siguro. Corona ng Advento. Parang ganun din eh. So ito yung makikita natin sa ilan sa mga changes, sa mga additions sa ating liturgy. At mapapansin natin katuwing linggo wala na yung Gloria. Oo. No, hindi na kinakanta yung luwalhati. Pero yung may Alleluia pa rin. meron pa rin. May Alleluia pa rin. So, Kasi yun. ito yung ilang changes na mapapansin natin sa liturgy. At hudyat nga na wow, parang something different. Pumasok na kasi tayo sa bagong taon, no? Panahon ng Advent. Alam mo, brother, kailangan na i-catechize sila eh. Kasi minsan magtataka sila, baka yung pare medyo may sumpong ngayon kaya walang papuri sa O tinatamad. tinatamad Bilisan yung misa. Sa bilisan yung misa, hindi ho. Talagang sumusunod po sa bagong liturhiya nga na sinusundan natin. At siguro, yun nga din, nabanggit mo na rin, Father, na kung bakit inaalis yung Gloria, no? Kasi po, yun nga, isa bahagi ng espiritu ng panahon ng Adviento, binabawasan natin ng kasi Gloria it's a celebration na already, ano? Masigla, oo. So ngayon parang isinosuppress natin, sabi ng simbahan, isuppress natin. Pigil. Oo, magpigil muna tayo, magtimpi. Agtimpi mo na, agtimpi. Oo, kung yung gusto mo na magsaya, pero wag mo na, magtimpi ka muna, no? Paghandaan mo para pagdating ng araw na hinihintay natin, ay talagang Ibongga mo. celebration, bonggang-bongga. Ibigay mo. Parang gano'n, ano? Yun. Kaya inire-reserve po natin yung Gloria sa pagdating ng araw ng Kapaskuhan, no? So ito yung isa sa mga paghahandang ginagawa natin. Yun nga, siguro Father, balik tayo dun sa term na Advent. Ano ba ibig sabihin ng Advent? Pakaalam ni Naririnig mo ba yun? Father, alam mo yan. Actually nga, naririnig ko nga nung bata ako hindi lang Advent Adventus sabi nila. Ano bang salita yun, brother? Actually, yung galing yan, Adventus? Father, sa salitang Latin. Latin, ano? Advenire. Advenire. Venire, di ba? Venire is coming. Coming, oh. Ad is to, towards the coming. O yung The to come. coming, Ibig sabihin, yun. ang pagdating. Ayun. Yun. May darating eh. May darating. So, merong, parang ngayon, wala pa siya, pero darating. No?
So ito yung ating pinaghahandaan. So may parating, may pinaghahandaan tayong darating. Ayun, So ito yung pinakang diwa ng panahon ng Adbyento. So kaya nga yung makikita rin natin yung term na Maranatha, no? Come Lord Jesus. No? Ito naman dahil may parating si Kristo ngayon, parang tayo wini-welcome natin. Welcome. Yung term na Maranatha ay pag-welcome sa kanya, no? Ibig sabihin, kung halimbawa sa bahay, 'di ba, Pads, pag may parating na ina-anticipate kang parating, so maglilinis, naghahanda, no, nagpaplano kung anong dapat gawin. So parang ganito rin yung panahon ng Adbyento. No? At napaganda nga, brother, kanina, no, yung sinasabi mo na merong 3 pagdating sa buhay natin, yung Panginoon. At yung una nga dito, yung naghanda tayo para yung to commemorate yung unang pagdating niya. Gunitain, no? Yung unang pagdating ni Kristo. Na dumating na. Oo. Pero alam mo, nakakatuwa, nung nandun kami sa Israel, big time ako. Nagkaroon kami ng pilgrimage. Merong doon na mga nagdarasal, sabi ko doon sa tourist, doon sa Wailing Wall. Wailing Wall. Nila na talagang, sabi ko doon sa guide namin, ano yung mga dinarasal niyan? Isa yan sa dinarasal nila. Kristo, dumating ka na sana, tagal na naming naghihintay. So kasi yung mga kapatid nating Hudyo, di ba? Naghihintay pa rin sila. Naghihintay pa rin sa first na pagdating ng Panginoon, yung birth niya. No? Para kasi sa kanila hindi si Kristo yung hinihintay nila dahil namatay at pinatay si Kristo. Lugi sila, biro mo, ilang Pasko na yung nakikipasko tayo sa mga ninong-ninang, sila wala. Kasi yung hinihintay nilang Kristo, Padre, ng mga Hudyo, yung bang bababa buhat sa langit na nakasakay sa karwahe, no? Talagang yung majestic na political king na hinihintay nila na hanggang ngayon hindi pa dumarating yung magliligtas sa bayang Israel. So, yung pagdating para sa ating pananampalatayang mga Katoliko, dumating ng matagal na. Nag-Christmas na tayo. Iba kasi yung inaasahan nila doon sa nangyari. Yun, no. So ito yung ang ginugunita natin. Siguro sasabihin po ng iba't ibang mga nasa ibang pananampalatayang Kristiyano, no? Bakit dumating na si Kristo? Bakit meron pa kayong Advent na ganyan? Naghihintay pa rin kayo? Di parang ganun din. So ito pong sinasabi nating paggunita. Ito nga yung unang ginugunita natin, yung unang pagdating. So nire-recognize natin, Father, na dumating na talaga si Jesus. Dumating na talaga yung Kristo. Pero ginugunita natin ito. Yung unang pagdating niya na yun. At alam mo, yung napakamakahulugan nga yung paggunita natin, di ba? Dahil hindi lang yung dumating na ginugunita mo, pero yung paghahanda mo ay totoong paghahanda sa paggunita mo sa Kanya. Kaya nahahamon ka nga tuloy Na halimbawa, sinilang na nga siya sa Pasko, pero ang mga hamon ngayon totoo bang naisilang na sa'yo yan? Mga ganun na, di ba? Parang ganito yung Father siguro. Maganda, makakarelate siguro si ano dito, si Sister Lenny. Kung titingnan natin yung pagkakatawang tao ng Diyos sa konteksto ng love story, di ba pagka may ano na yung ugnayan ninyo, matagal na kayong magkasama, di ba ang sarap balikan yung unang araw na nag-meet kayo? Kailan? Saan ba yun? Kailan ba yun? Ano bang ginawa nyo? Kumain ba kayo? Or, di ba, may mga yung ginugunita. At kapag ginugunita natin yung mga ganun, kinikilig ka. Siguro, sige. Nakaka-relate siguro si Sister Lenny. Siguro, sige, ano ba yung mga first time sa buhay mo, Sister Lenny, na masasabi mong ang sarap balik-balikan? Sige. First time. Yung mga first time na ang sarap balikan. Syempre Syempre, yung makagraduate ka, ganun. Hindi lang siya sa love life, syempre, unang-una sa family. Tapos yung first time siguro yung yung makilala at matanggap mo yung Diyos bilang, syempre, nagkakaedad ka na, naiintindihan mo, ganun. Halimbawa, sige, yung ganda yun, halimbawa, first date, ganun. First date? Oo. Hindi ko na alam. Ganun? Denial. Yung first love. First love. Hindi na rin alam. First love. Wag na natin pag-usapan. Sige. Pero, ang punto natin dito, Father, diba, yung bang, in the context of love story, ganun din sa sa mga faith. mag-asawa. Ganun din sa pananampalataya natin, Yung tipong,
yung masarap balikan kung yung unang pagkakataon dumating ang Diyos sa buhay natin. No? Konkretong dumating sa buhay natin. Kaya ibang-iba eh, 'di ba? Kahit ako personally, pag dumarating na yung simoy ng hangin ng papalapit na yung Pasko, ibang-iba. Hindi lang dahil malamig, hindi lang dahil siguro kasi napaka malapit sa ating pananampalataya yung pagkakatawang tao talaga ng Diyos. Alam mo, may spirit talaga yan, no? Yung mararamdaman mo na gano'n. Ba't iba yung dating, pag inaalala mo itong Christmas na ito? Maiiyak-iyak ka pa nga ako minsan. Kasi una, nararamdaman niya pag nagkakatipon yung family, no? Isa to celebrate the incarnation. Tsaka yung meaning naman talaga ng Christmas is pag-ibig ng Diyos na konkretong nararanasan natin pag Tapos nagkakatipon-tipon ng yung pagbibigayan, pagbibigay ng regalo, kahit ng iba nandadaya ko minsan, yung ayaw magpalugi. Ganun, no? Kaya naalala ko yung sinasabi mo palagi, Father Bong, na bakit tayong re-regalohan, hindi naman tayo may birthday. Oo nga eh. Pero tatanggap ka ng regalo, hindi naman ikaw may birthday. So, yun po yung isa sa mga pinagninilayan natin, yung unang pagdating ni Kristo. At yun nga, pangalawa, Father, yung sabi sa atin, tinuturo sa atin sa katisismo at sa ating simbahan, no? Yung second coming. Second coming, At makita yung sa mamaya, pag ninilayan natin, sa gospel. Yung gospel natin. Dahil ito nga, yung second coming ay, kumbaga, yung first coming ay ginugunita natin. Kumbaga, nire-recall. Itong second coming ay ina-anticipate mo. Hinihintay na natin. At siguradong darating sa ayaw mo at sa gusto. Yung pag sinabi kasi, Father, na anticipation, halimbawa bukas pa ang dating, ina-anticipate mo, ngayon na. Ngayon na. Hindi mo pa hintayin yung bukas. So kung ano yung dapat mong gawin bukas, gagawin mo na ngayon. So ito yung maganda, kaya ang sabi natin, yung kung kanina ay we recall, ngayon is we anticipate yung second coming. So, kung magpapakabuti ka, dahil bilang paghahanda mo yan sa pagdating ng Diyos, hindi bukas, ngayon na. Tignan mo, sinabi kanina, may tinanong ko kanina nung hindi pa tayo nagpo-program. Halimbawa, Sister Lenny, sabi ko, may pumuntang anghel. At sabi niya, may secret ako sa'yo, Lenny. Alam mo, yung maghuhukom na bukas. Kaya sinasabi ko na ito sa'yo. Tapos yung tanong ko kanina, ano yung gagawin? Anong sagot niya? Anong sagot niya kanina? Gaya nga ng sabi ko kanina, Father, maghahanda. Spiritually yun. Magko-confess. Na talagang sisiguraduhin na handa yung sarili ko bago ako humarap sa Diyos. Maganda yun, isang konkreto talaga. Hindi naman actually, Father, yung sinasabi ng simbahan natin na, di ba, kaya nga tayo ini-encourage magkumpisal, no? Gumawa ng mga sakripisyo, like acts of love, no? Yung charity, ganun bahagi ng paghahanda, paggawa ng mabuti. Ito yung ilan sa mga paghahanda. At yun nga, siguro, di ba, ito palagi naman yung itinatanong ng mga pare sa humiliya, no? Na ano ba yung paghahanda na ginagawa natin? Kung ina-anticipate nga natin yung judgment, yung pagdating ng yung second coming ni Jesus. So, anticipation is today. Kaya nga 'di ba halimbawa nagsimba ka ng anticipated mass Sabado. Pero yung Sabadong 'yon, linggo na yun, yung misang linggong misa na yun kasi anticipated mass, no. Actually it's already Sunday Sunday celebration, Sunday yung blessing ay pang Sunday na fulfill mo na yung Sunday obligation mo. So ganoon din yung pag-anticipate ng pagdating ng Diyos, ng second coming. So yung second coming ngayon na natin ginagawa yung future natin, no, yung ina-anticipate. Pero natin. Ginagawa ba? Yun ang tanong. Ito yung talagang hamon. At kaya nga maganda at taon-taon natin itong ginagawa. So we always remember and recall to mind na kailangan talaga nating paghandaan itong bagay na ito. Yeah. Ayun. So mamaya yung pag nasa gospel ko na ikukan pa natin yung maraming palalalimin pa natin pa sa mga detalye po dyan. At siguro yung pangatlo, Father, pwede mong... yung sabi nga kanina, yung in mystery na dumarating siya sa mga karanasan natin araw-araw, yung sa mga sakramento rin, yung mga ganoon. Kaya na yung mga tanda, mga konkretong tanda, yung mga sakramento na pinagkakalubo sa atin ng simbahan dahil mga concrete na experience natin na pakikiisa sa atin ng ating Panginoon. Kaya ako bilang pari, nangungulit talaga sa kanila na yung pabinyagan nyo yung anak nyo. Kasi biro-biro ang laki-laki na ko minsan, hindi pa nila ginagawang Kristiyano. Ayaw nilang padatingin si Kristo doon sa
sa bata. Ang dahilan nila, wala daw handa. Hintayin pa na lumaki yung baboy. Sabi, ano yung mas mahalaga? Yung pagiging Kristiyano niya, yung baboy. So, yan, mga ganun na kami ng mga pare, makulit po kami dyan. Dahil Ganyan talaga, Father, pag tumatanda na, no? hindi naman. Nagiging makulit. So yung mga yan, sa mga iba't ibang mga sakramento rin, di ba? Yung mabindisyonan sa kasal, di ba? Kaya kung minsan, pagkasal lang sa civil nga, sinasabi natin na pabindisyon kayo. Napakahalaga yan para mag-isa talaga sa inyo yung ating Panginoon. At yung ba yung mga ibang mga sakramento, lalo na ngayong Advent, yung tinatawag na sakramento ng kumpisal. Motivate din, ano? At ito nga, napakahalaga. Sa December 7, meron tayong Advent Recollection. Oo. At binibigyan nga po dito ng mahabang oras ay yung pangungumpisal. So yan, yung mga pagdating ng ating... Siguro pati maganda idagdag din natin dun sa pagdating ni Kristo sa misteryo. Ito yung pangatlong pagdating niya, no? Yung third coming niya, in mystery. Ayan. Halimbawa yung sa mga taong nangangailangan na namimit natin araw-araw, no? O kaya sa bawat tao na na-encounter natin. Actually, yun nga, tinuturo ng simbahan na yung presence ni Kristo sa liturhiya, sa Eucharistia, sa kumpisa, sa mga sakramento. Pero ganun din yung sa bawat tao na namimit natin araw-araw, no? Na especially yung last, least, and lost, yung mga nangailangan talaga. Pero generally sa bawat isa. Ay, si Mother Teresa, di ba? Sabi niya yung dalawang experience niya kay Jesus, yung una sa Eucharist, and at the same time, nararanasan din niya ang Panginoon, yung pagkikitungo niya sa mga mahihirap. Parang dalawang Eucharist, sabi niya, everyday na I receive, na natatanggap niya yung mga ganun. Napakahalaga. At ito nga, motivation nga namin doon sa grupo naming mga misyonera sa Muñoz, brother at sister, yung Katolikong nagbabahay-bahay, na sabi ko, gawin natin ito as our commitment, lalo na ngayon na naman, brother, na year of evangelization. Yes. Talagang go, talagang evangelize. At alam mo, nakakatuwa nga na ito yung pagdating na ganito nga ng ating Panginoon sa mga faith experience natin. Kung minsan nga, yung makita ka lang ng mga tao, Father, salamat, dumating kayo dito. Kasi naalala namin si Kristo, naalala namin ang Diyos, sabi pag dumarating kayo. Kasi daw Ate Lenny, nakita ka nila. oo nga pero mo nakakatuwa kasi sabi nila, Ate Lenny, kung hindi kayo pumupunta ng mga galing simbahan, tungkol sa relihiyon, hindi namin maalala yung Diyos. Naalala lang namin magtungit, tsaka tumaya ng weteng, mga ganon. Kasi lang daw nakikita nila yung mga... So, totoo nga naman, no? Kaya dumarating everyday at sana makaranas tayo ng mga maraming mga karanasan sa pagdating sa atin ng ating Panginoon. So actually, ito nga po yung paalala sa panahon at Adbyento, no? Yung maranasan natin si Kristo everyday sa buhay natin, sa bawat saglit ng buhay natin, no? Si Kristo ay dumating, si Kristo ay darating, at si Kristo ay dumarating. So ito yung tatanda natin. No? Ito po yung diwa at mensahe ng Adbyento. Mamaya po, sa pagbabalik ng ating programa, ay bibigyan natin naman ng tuon, ng pansin yung Ebanghelyo ngayong araw na ito, na napakaganda dahil ito nga ay konkreto na nagpapaliwanag sa atin yung pangalawang pagdating ni Kristo, second coming ni Kristo, na sentro sa mga pagbasa sa panahon ng Adbyento. Wag po kayong aalis at sa ilang sandali ay magbabalik rin kaagad ang ating programang Manalig Ka. Tinawag tayo ng dakilang Diyos, tinangin ang pag-ibig niya.
nagbabalik po ang programang Manalika. Ito pong muli si Reverend Richard. At si Father Bong Romano, ang paring Ilocano. At si Ate Lenny, tandaan. Wow. Ako naman ang Jaco ng Tagalog. Diyan ko lang alam. Okay, Father, mukhang may gusto kang kantahin yata kanina. Yeah, kasi namimiss ko yung kanta. Maririnig na natin ito. No? Kanina narinig na nga natin eh. Yung, Halina, Jesus, halina. Halina, Jesus, halina. Isang verse nga, brother. Sa simula'y sinaloob mo. Happy New Year. O Diyos, kaligtasan ng tao. Sa takdang panahon ay tinawag mo. Isang bayang lingkod sa inyo. Mag-second verse ka nga, brother. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Palakpakan! Hey! Happy New Year po ulit! Advent na. Hindi ko yata alam yung second voice nun, Father. Yeah. Kanina pinag-usapan natin, Father, yung Advent wreath na banggit natin kanina sa ito yung ilan sa mga changes or additions na makikita natin sa loob ng simbahan, no? Maliban sa mga Christmas lights siguro, pero tampok sa altar yung tinatawag na Advent wreath, no? Ito yung apat na kandila, yung tatlo kulay violet, yung isa kulay pink, tapos may kulay green na pabilog. Yan. Ito ay napakalalim ang kahulugan para sa atin. No, Father, kasi Makinig yung ka. apat na Sir Lenny. yung apat na Yan. kandila na yon ay tumutukoy sa apat na linggo ng Adbyento, no? Yeah. Actually, ito ay tumutukoy sa 40 years, no? Of waiting, no? 40 years. 40 years of waiting. Na Napaghihintay. Sabi pa nga ng iba is 4 generations nga yata yung term pa nila dyan eh. Hindi lang 40 years eh. Iba't ibang pagtingin, no? Wow. Ito sa atin, parang sa ngayon, ito'y tumutukoy dun sa apat na linggo ng Adbyento bago dumating yung araw ng Kapaskuhan. No? At bawat linggo ay merong tema. Mapapansin natin yung ikatlo ay kulay pink. Yung third Sunday, ito yung tinatawag na Gaudete Sunday. Yung Gaudete, Gaudio, means joy, no? Magalak. Magalak. No? Magalak. So, ito yung, kumbaga, talagang yung anticipation na hindi na natin mapigil. Doon pa lang sa pangatlong linggo, Meron na, ay, nababanaagan na. Nababanaagan na. Malapit na akong tumanggap ng regalo. Oo. Pero pagdating ng fourth, teka, kailangan pa natin maghanda. Teka lang, mukhang ano pa. Kulang pa. Kulang pa ng paghahanda. Parang gano'n. Binitin mo pa yung sarili mong gano'n. Yung ayan na. Ayan na. Tapos hanggang sa yun nga, dumating na tayo doon sa araw mismo ng Kapaskuhan. Pero itong sa atin sa Pilipinas, tayo lang yung meron nito, yung tinatawag na Misa de Gallo. Na ito yung simbang gabi. Na sa ito'y, madaling araw. Oo. Sa madaling araw. Gallo. Yung galyo kasi, actually, Misa de Gallo, tandang eh. Kaya pagtilaok ng manok. Inoon lang, pero I think sometime in our history, ginawang gabi. Kaya nabuo yung konsepto ng simbang gabi rin. No? Yeah. Ito nga, napanggit natin yung Advent wreath, no? Tapos itong apat na kandila na ito ay napaliligiran ng luntiang mga dahon. Ito nga yung evergreen nga. Ito yung original na nilalagay. At ito yung hugis bilog. Yung green, alam natin ito, Father, ay symbol of... Pag green. Pag green. Hindi green mind, ha? Yun. Tama. Kundi, Tapos, pag may green, anong nangyari? Yung patay ba o buhay? It's a symbol of life. Life. No? Life, hope, and life. No? Life. At yung nga, Father, kanina, yung bakit ito yung hugis bilog? Ba't hindi triangle, hindi square? Bakit ina-advise na ito yung hugis bilog? So, yung tinatawag na walang simula, walang katapusan. Yung eternity. Eternity. Buhay na walang hanggan. No? Buhay na walang simula at walang katapusan. Ito kasi yung hatid ni Kristo. No? Ito yung ating ina-anticipate. Yung pagdating ng buhay na walang hanggan na dala-dala ni Kristo.
Ito, kaya napakalalim ng kahulugan sa atin itong Advent wreath na ito. Ano po? Ayan. At yun nga, nabanggit din natin kanina na, actually, yung iba, Father, dinadagdagan ng kulay puti. Sa gitna. Pero actually, hindi siya liturgical. Pero ngayon, dinadagdagan na natin ng kahulugan. No? Si At Kristo ito na ay, yan, sabi oo, nila. yung pagdating ni Kristo. Kristo. Kaya lang, nagkakaroon ito ng medyo conflict sa liturgy kasi kaya nga Advent wreath, pang-Adbyento. Dapat pagkatapos ng Adbyento, aalisin mo na yon. Papaltan mo na ng kulay puti. Ngayon, pag anong nangyayari, Pasko na, may ilaw pa rin yung 4 na kandila at may dinagdagdagan lang ng puti sa gitna. So, nagkakaroon ng conflict sa ito yung mga ilang kailangan natin tandaan na alisin mo na yung 4 na kandila, maglagay ka ng isang bagong lalagyan na kulay puti. Yun na, parang Paschal candle pag Lent, no? So anyway, so ito po yung ilan sa mga changes. At siguro, Father, maganda kung wala ka ng addition, siguro pwedeng pasok na siguro tayo sa gospel ngayong araw na ito. Okay. So, yung gospel na tayo, no? Yeah. At ito nga po yung ating ebanghelyo, yung napakahalaga nga po dito yung hamon ng ating Panginoon. Yung nga, yung darating siya na hindi mo alam kung kailan. Yung normal na sa buhay natin nangyayari, merong nagtatrabaho sa bukid, merong mga gumigiling pa yata ng bato, mga gano'n, ano, basta yung ginagamit yung batong gilingan, yung gano'n, yung gilingan. Naranasan ko pa yun. Yung inilalarawan lang na itong mga tao na ito ay ginagawa nila yung mga common na ginagawa nila, tapos biglang dumating ngayon yung hindi nila inaasahan. Kaya napakahalaga dito, yung paghahanda. Yung paghahanda mo, actually yung pinaghahandaan na nga po natin dito talaga yung second coming of our Lord. At kanina nga pumapasok, paano ka maghahanda? Kasi nga ina-anticipate mo na talagang darating diyan, may kasiguraduhan, siguradong darating, pexman. Kaya kung minsan nga pag may mga teenager, mga estudyante, sabi, Father, kailan ba yung second coming? Kailan ba yung pag-uukom? Sabi ko, malay mo nga. Sabi ko, baka mamayang gabi na. Alam mo pa, so nakikita ko sa tinuturo sa atin sa gospel natin, yung maging sigurista tayo. Ayun, no? Kasi tama. Yung maging sigurista na, hindi mo alam kung kailan kung mamaya o bukas. Dapat, ngayon pa lang, paghandaan mo na. No? So, yung bang hindi natin, minsan kasi may sakit tayong ganito, yung ipinagpapabukas. Di ba? Minsan, pang araw-araw, pag may gagawin tayo ngayon, bukas na, nakakatamad ngayon. Meron pa naman bukas. Pero sa ganito, sa usaping pagdating ng Diyos, sa usapin na paghuhukom, sa usapin ng halimbawa, kamatayan, hindi natin alam kung kailan yan. So, kailangan laging handa. Ayun nga po, no, yung nakakalungkot po. Yung palagi kong naalala kasi yung nangyari sa Tacloban, no, yung ganun kalala, ganun nakakilabot. Yung iba, hindi naman nila alam na mangyayari yun, no? Iba, hindi nila alam na yun na pala yung katapusan nila. Pero ang dami yung nangyari na almost, 5,000 ba? 5,000 and then 2,000 pa yung hindi pa nahanap. So, yun po yung mga ganun na sigurado na mangyayari ito at nangyayari naman talaga. No? Kung minsan kasi, halimbawa, yung kamatayan na lang yung individual na pagdating ng ating Panginoon sa pamagitan ng kamatayan. Kung minsan, parang hindi totoo sa atin, no? Yung di ka matatakot na mangyayari pala ito. Kaya ako pag nagbibindisyon ng namatay, sabi ko ganito pala, no, kapag namatay ka ng ganyan, hindi mo na maibabalik yung buhay mo. Yun na yun. Wala na yun. Paano kung sumablay ka sa langit? So yun na yun. Final answer na yun. Final na yun. Hindi mo na pwedeng ibalik na. Pwede mo ba ulitin? Pwede ba ulitin yung ganun. Pero yung pagninilay ko nga, pag sinabing maganda, una, yung napakahalaga, yung panawagan din nun ng Year of Faith, yung isang napakahalaga nga, yung conversion na tinatawag. Kasi yung paghahanda, hindi naman external di ba? Actually, yung sa kalooban. Internal talaga, yung pangkalooban na paghahanda ng isang tao. Kaya nga napakahalaga, yung ulitin siguro natin, brother, kaya may recollection nga tayo bilang isang diocese. So, paano mo papahalagaan ito? Baka ibigay mo yung detail. December 7 yun, Father. 7, dito gaganapin dito sa Katedral sa San Jose.
Kaya ito ay malugod na inaanyayahan ng ating mga tagapakinig na alas 8 ng umaga na sa December 7. Yun po ay araw ng Sabado. Yeah. No, so inaanyayahan po kayo na makiisa sa recollection na ito at makakapiling natin ating mahal na obispo na siyang magpapadaloy at magbibigay sa atin ng input tungkol po sa recollection. At yung nga, pag nag-invite ako sa simbahan, sabi ko ay, kung ito 3-in-1, yung parang magkakape na pang-spiritual naman kasi may holy hour na 1 oras. Ganyan. Tapos, 15 minutes. Session. hindi holy minutes. Tapos, merong tinatawag na pangungumpisal. Ito yung napakahalaga. At ito nga po, yung mga parokyano ko, minomotivate ko sila na pumunta. Damihan niyo, punta kayo ng mga umpisal. Kasi sa totoo lang naman, pagkakilala mo na yung pare, yung sa parishioners mo, hindi na mga umpisal. Natutuwa ko, Father, maisingin ko lang, no? Yung minsan nanood ako sa YouTube, yung tungkol kay Pope Francis. Sabi niya, binigyan niya ng highlight ngayon yung pangumpisal. Sabi niya, the Pope confesses every 15 days. Imagine, twice a month, 15 days ng 15 days. Kasi sabi niya, kasi kailangan niya, kasi ang Pope daw nagkakasala rin. No, ibig sabihin tayong lahat, Santo Papa na yun, nagkakasala. So, mas more tayo. Kaya sabi ko, siguro pinupush ko rin yung sarili ko na at least once a month, no? Kung kakayanin din yung at every 15 days. Ano? So, At yun nga, yung in-announce din namin sa parokya kasi Advent ngayon, meron kaming actually po, promotion din siguro ito para marinig po nila na every Wednesday, meron pong kumpisal sa Muñoz, 4:30 hanggang 5:30 ng hapon. At yun nga yung sinasabi ko yung 3-in-1, holy hour, pangumbisal, at tatapusin yung recollection sa tinatawag na banal na misa. Misa. Wow. 3-in-1. 3-in-1, napakaganda. At sana nga po, marunong tayong mag-invest para sa mga pang-spiritual na pangangailangan ng ating kalusugang pangkaluluwa. Kasi minsan nag-invest tayo para sa External material dekorasyon, na bagay. handa. O kaya pang lipstick na Ate Lenny. O kaya pang, anong tawag dyan? Pang pa-arjud. Oo, pero ito na maganda. Mag-invest ka ngayon, pumunta ka. Spend your time, your treasure, your talent. Pumunta ka doon para sa pangkalusugang pangkaluluwa. Tsaka Father, maalala ko pala nung anniversary ni Bishop, umattend ako sa Mass. Ayun, sabi niya, totoong may Diyos. Yun. Kasi Nabanggit niya yun. Si Tolfo. Totoong may Diyos. Yung totoong may Diyos. Kasi di ba yung iba nako-confuse, sino ba yung hinihintay? Di ba sabing ganun, matagal lang sinasabi na, ay darating na si ano, pero bakit hanggang ngayon wala pa, di ba? Kaya, yun, naalala ko lang na totoong may Diyos, kaya dapat laging maging handa. Ayun. Baka nainip na yung iba, no? Ako hindi pa. Kulang pa ng pagganda, no? Darating tayo doon. Darating tayo doon. Gustuhin natin at hindi. Darating talaga tayo doon. So, yun. Siguro, Father, gustong idagdag nga, yun napabanggit natin yung mga paghahanda na yan. Oo. At yun nga, sana higit doon sa mga external preparations, no? Siguro, usually pagka ganitong panahon, nagkakaroon na ng panic buying, mga nagpupunta na ng Divisoria o kaya kung saan-saan para mamili. Pero hindi natin sinasabing wag gawin itong mga ito, pero sana higit sa lahat ng paghahanda talaga. Higit pa sa paglalagay ng mga parol at mga kumukuti-kutitap na yung dekorasyon. makatulong sana itong mga kumukutitap na ito para maramdaman mo na ito ay matulungan ng yung pang-spiritual, ano? Yung spirit kasi yan hindi ba? Ba't ka naglalagay ng ganyan para spirit ng Christmas? Pero yung pag sinabing spirit, yung hamon, yung pang-spiritual na kalooban natin. Kaya alam nyo yung sabi nga yung paghahanda ay conversion. Tapos pag nag-homily ako, sabi ko hindi lang conversion, kundi isa ring napagandang paghanda, yung conversion at pagmimisyon. Kaya andito ngayon si Sister Di ba Lenny. sabi mo kanina, brother, bibigyan mo siya ng misyon. Misyonera dito sa parokya, dito sa ating diocese. Sa mga kabataan ba? Yeah. O pang-kwan ka na ate, pang matanda na yun. Ay, ikaw lang yun, Father. Okay. So, yan po. At napakabilis ng oras, Father Bong. At
talagang kailangan nating tapusin ang ating programa. At mamaya po, huwag pa rin kayong aalis at bibigyan natin ito ng paglalago mamaya. Tutulungan pa rin tayo ni Father Bong. At para mas matapos natin itong programa nito na talagang malinaw sa ating isipan kung ano ang diwa talaga ng panahon na Adbyento. Huwag pa rin po kayong aalis at sa ilang saglit ay magbabalik pa rin ang ating programang Manalig ka. Umawit ng sama-sama, magpasalamat tayo sa Kanya. Sumayaw, umiyaw, magpundi sa pagmamahal ng dakilang manlilikha. Sa pag-ibig, sa pag-asa, sa biyaya at ligaya, magpasalamat sa Kanya, sa mabuti niyang balita. Umawit ng sama-sama, magpasalamat tayo sa Kanya. Sumayaw, humiyaw, magpundi sa pagmamahal ng dakilang manlilikha. Sa sagat ng pangunawa, sa masusing pagkalinga, magpasalamat sa Kanya, sa handog niyang kaligtasan. Umawit ng sama-sama, magpasalamat tayo sa Kanya. Sumayaw, umiyaw, magpundi sa pagmamahal ng dakilang manlilikha. Sa dalangin kaayusan, sa mithiin kapayapaan, magpasalamat sa Kanya, sa pangakong katarungan. Umawit ng sama-sama, magpasalamat tayo sa Kanya. Sumayaw, humiyaw, magpundi sa pagmamahal ng dakilang manlilikha. Sumayaw, humiyaw, magpundi sa pagmamahal ng dakilang manlilikha. Nagbabalik po ang programang Manalig Ka. Ito pong muli si Reverend Richard Lagos. At si Father Bong Romano po, ang inyong kabsat. At si Ate Lenny Tandaan. Yan, So tayo si po Lenny. ay dumarako na sa pagtatapos ng ating programa at Happy New Year po ulit, no? At darako na tayo sa paglalagom at tutulungan po tayo ni Father Bong para bigyan ng summary o itong So recap. napakalinaw po na nasa Happy New Year nga po tayo dahil ito nga po yung panimula ng liturhiya ng ating simbahan na tinatawag po na Adbyento, yung paghintay nga po sa pagdating ng ating Panginoon. At ngayon nga po sa karanasan sa ating pananampalataya, alam natin po na nangyari na yung tinatawag na unang pagdating ng ating Panginoon, yung kanyang pagsilang. At ganoon din nga, yung ina-anticipate natin na siguradong darating, yung tatlong pagdating nga po niya na pamamaraan ng pagdating, yung second coming o yung tinatawag na final judgment na. At ganoon din yung sa mga in mystery, yung mga nararanasan natin, lalo na sa mga sakramento, at yung pang-araw-araw natin na buhay na mga faith experiences natin na napakahalaga para maramdaman talaga natin na hindi huminto yung pagdating sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga Emmanuel, no? God is with us, yung palagian na nandyan. So ito po yung pagdating na yan, and of course, natalakay din po natin yung pagbabago nga po ng ating liturhiya, yung kulay ng liturhiya, yung mga awit ng liturhiya, merong 4 na kandila. Yung ibig sabihin nga po nito, yung pag-anticipate nga natin na 4 na linggo,
bago natin madating yung tinatawag na Pasko. Pero hindi nga lang po yun, yung mga interpretasyon nga po na 40 years na paghanda, tapos hindi lang nga 40 years, kamo kanina brother. At yun, napakahalaga rin na makita natin na yung Advent wreath na ito, yung Advento na ito ay merong circle na ito nga yung eternity ng ating Panginoong Diyos. At yung eternity din na magkakamit tayo ng ating buhay walang hanggang buhay sa pamagitan ng ating Panginoon. At yung kulay, sinabi nga kanina ni Ate Lenny, yung kulay green ay pag-asa at buhay. At sa huling bahagi nga po, ay pinagnilayan natin na napakahalaga yung tinatawag na paghahanda. Yung totoong paghahanda talaga na may hamon nga sa atin ng conversion, yung pagbabago sa ating kalooban. At panawagan din po na lakipan po natin ito ng tinatawag na pagmimisyon. May konkreto kang ginagawa habang naghihintay ka, binabago mo ang iyong kalooban at may aktibo kang ginagawa para sa iyong pananampalataya. Amen. Amen. Maraming salamat, Father Bong, sa pagbibigay ng paglalagom sa ating mga napag-usapan sa halos isang oras natin na talakayan. So ngayon po ay darap po tayo sa mga pagbati, mga prayer requests, no? Siguro si Father Bong, baka mayroon po kayong gustong batiin at isama sa mga panalangin. So binabati ko po yung mga taga San Jose at yung nga po, pag nakakausap ko sila, natutuwa daw sila at naririnig na nila ng regular yung programa natin na manalig ka. At ganoon din yung mga laiko ministro po ng San Jose City, na sabi nila yung mga nagbibiyahe kapag linggo habang papunta sa kanilang service sa baryo, ay nakikinig sila ng mga points at ikinukwento nila sa mga taga-barangay. So thank you po at nakakatulong pala po kami sa pagninilay sa inyo. Binabati ko po yung parish priest ng Mary Help of Christians, si Father Ernie, at sa inyo pong lahat na nakikinig. Magandang umaga po. Wow. Sige. Ako naman ay gusto kong batiin. Siyempre, ako ay balik bikarya ng St. John. So, after ordination, Father, ay na-assign parang nagpalit lang kami ng assignment ni Reverend Mitch eh. Si Reverend Mitch ay taga Gimba. Ako naman ay adopted ng Kuya Po. Kuya Po, ay tama. Ngayon, nagpalit kami ng assignment. Ako naman ang naka-assign ngayon dito sa Gimba. At si Reverend Mitch naman sa Kuya Po. No? Kaya gusto kong batiin lahat ng mga nakikinig at sumusubaybay sa atin. Talagang patuloy. Mga fans natin ito, Father, noong pa. No? Mga taga Kuya Po. No? At syempre ngayon, yung bago kong community, Paris community, mga taga Gimba. At si Father Bong ay taga Gimba. No? Talaga anak ng Gimba ito. So kaya I'm so blessed na ma-assign sa Gimba. No? Kaya binabati ko yung aking kura, si Father Cesar Vergara, kasama niya si Father Agot, no, na tumutulong sa kanyang katuwang na pari sa Gimba. Yung brother. At dumating na rin ngayong araw na ito, ang dating yata ni Father Baby, no? Father Baby Malga po. So, ganun din, syempre, yung nasa Olsco, si Father Ramil. At yung kasama natin si Brother Ralph, no? Porky. Huwag mo raw tatawagin Porky. Brother Ralph, no? So, mapagpalang pakikinig sa inyong lahat at sa mga bumubuo ng Executive Committee, Parish Pastoral Council. At sana mag-enjoy tayo sa sama-sama nating paglilingkod. Ganun din, gusto kong pasalamatan yung ating mga sponsors, sina Tita Noemi na patuloy na sumusuporta, no? Andres, mag-asawa ni Tito June, yung mga sponsors natin from San Jose, no? Patuloy, hindi ko na isa-isa, marami po sila. Ganun din yung mga volunteers po ng ating social communication, social media apostolate. Andyan sila ngayon, po sila palagi at talagang sumusuporta sa atin. Sina Frankie, sina Kuya Mar, Kuya Ronnie, no? Ang dami po nila. At syempre, patuloy po namin kayong inaanyayahan na makiisa at makibahagi po sa ating pagmimisyon sa pamamagitan po ng social media, kagaya ng radyo, no, ng telebisyon, ng sa internet, no. So, wag po kayong mag-alangan. Pwede po kayong pumunta sa ating tanggapan sa San Jose. Dumalaw po kayo dito. Sa office ng Social Communications. Libre coffee. At pag-usapan natin kung paano kayo magiging kabahagi ng ating misyon na ito.
We need volunteers. Yes, opo. Amen. So, yun po. So, wala na po ba kayong gustong batiin, Father? Okay, so kung wala na, tatapusin po natin ang ating programa sa pamamagitan ng isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Panginoong Jesus, dumating ka na. Maranatha, Lord Jesus. Panginoon, salamat sa patuloy mong pagbisita sa amin. Salamat sa patuloy mong pagdating sa aming buhay, sa misteryo, sa pang-araw-araw naming buhay. Sa aming pakikipagtagpo sa mga taong sa aming nangangailangan, nanghihingi ng tulong, sa mga taong aming nakakasalamuha sa bawat araw. Panginoon, salamat din po sa pagdating mo sa aming buhay nung ikaw ay isilang. Sa iyong pagsilang na nagbigay ng kaganapan, nagbigay ng pag-asa, nagbigay ng kahulugan sa amin. At Panginoon, inaasahan namin ang muli mong pagdating sa huling araw. Sana Panginoon ay patuloy mo kaming ihanda, gabayan, tulungan upang sa pagdating ng araw na yon ay maging marapat kami na humarap sa iyo. Panginoon, patuloy mong ibigay sa amin ang nararapat at kinakailangang biyaya para kami ay manatiling tapat sa iyo, naglilingkod at nagmamahal sa iyo. Kailanman o anumang oras na dumating ka upang kami ay kunin, upang kami ay isama sa iyong kaharian, kami ay handa at matatagpuan mong tapat sa iyo at nagmamahal sa iyo. Hinihiling namin, Panginoon, na basbasan mo at gabayan ang mga tao na nakikinig at sumusubaybay sa aming programa. Hipuin mo po sila, pagalingin sila sa kanilang mga karamdaman, sa isip, sa puso, sa pangangatawan, upang sa ganoon ay maranasan nila ang iyong matinding pagmamahal. Panginoon, itinataas din namin sa iyo ang mga nawawalan na ng pag-asa. Sana po sa pagdiriwang namin ng panahon ng Adbyento at sa aming paghihintay sa iyong muling pagdating ay magdulot ng malaking pag-asa at malaking pagbabago sa kanilang buhay. Lahat ng ito, Panginoon, aming isinasamo at idinadalangin sa iyong matamis na ngalan magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Anak at ng ng Espiritu Espiritu Santo. Amen. Sa mga kapatid, ang niyo pong nakasama, si Father Bong Romano, ang paring Ilocano, Diyos tiagnina po, kada kayo. Amen. At si Ate Lenny, tandaan po at magandang umaga sa inyong lahat. At ito po si Reverend Richard Lagos. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig at pagsubaybay sa ating programa. Lagi niyong tatandaan, ang taong may pananalig, laging sa Diyos at sa salita ng Diyos nakikinig. Magandang umaga po sa inyong lahat. Amen.